ang hirap naman. First question pa lang. Pangarap kong ibigin ka by Regine Velasquez. Hindi ko siya kayang kantahin sa videoke. Sorry na lang, no? Kasi matuturete yung mga kapitbahay namin. Pero sa totoo lang, ang ganda kasi ng lyrics eh. At ako bilang single ako, diba? Hindi ko lang alam kung ready to mingle. Yan ang pangarap ko. Pangarap kong ibigin ka. Pero hindi ko pa alam kung sino yung taong yun. Sa kailanman, my favorite music FM Radio Manila 92.3. Tuloy-tuloy ang tsikahan at tsismisan. Walang makakapigil sa daldalan na hatid ng Banana Crew. Magandang happy hapon sa lahat ng ating mga ka-vibes na nakatutok sa oras na 4:13 sa buong kapuluan ng Pilipinas. Syempre tayo pa rin po ay sabayang napapakinggan sa Metro and Mega Manila via 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio, ka-vibes! At tayo pa ay napapakinggan din ang ating mga ka-vibes dyan sa Baguio. Malamig ba dyan sa oras na ito sa 102.3 Baguio? At syempre, hindi magpapawali ang mga taga-Jensan 97.5. Ay, taray! As promised, sabi natin kanina, bestie, paiinitin natin ang hapon. Yan! Ay, gano'n. Tsaka perfect yung boses. Paiinitin natin ang hapon. Oo. Chares! O, diba? Siyempre, meron tayong mga kasamang very, very special guest sa ating programa dito sa inyong paboritong merienda, ang Banana Crew! Kasama na natin, unahin natin, siyempre, ladies first. Nagkagulo yung mga kalalakihan sa opisina, dahil pagdating. Abay, di ba nung dumadating ka naman, best, hindi naman sila nagpa-picture sa'yo. Hindi ganyan. Hindi yung, good morning, good afternoon. Pero pagdating niya, parang lahat ng lalaki nandito, tapos, ano pong gusto nyo? Kaya diba? Mamaya tatanungin ko ha. Natin. Kasi nakita ko si very, very special guest natin. Naku, intro na natin. Sige na. Please welcome. Eto na po, mga ka-vibes. Unahin na po natin agad-agad. The very sexy. Taray. Beautiful and very talented. Correct. Eto na po si Jessa. Hi, Jessa. Hello po mga ka-vibes. Taray. Kasi hindi ko matanong kanina eh. Pero, kamusta yung pagpasok mo dito? Ano yung vibes na na-feel mo talaga na pag-welcome sa'yo ng mga ka-vibes natin dito? Correct. Sobrang nila, approachable din. Lahat sila nakasmile. Sa amin hindi nagsasmile yan. Parang sinusungitan kami ng mga ba't sa'yo super smile sila? Oo. May mga offer ba sa'yo? Like, may mga chika sa'yo na coffee, water? Yes, may coffee. Sobrang sarap ng coffee. Tatanungin ko yung isang kasama natin. I-welcome natin The Handsome. The Handsome. Honk na honk. Honk. Aalamin natin kung malaki ba ang kanyang puso. At meron din ba siyang mahabang pasensya. Please welcome Benz. San ka lang? Hello po mga ka-vibes. Yes. Ito lang tanong ko kagad. Ayan na. Nung dumating ka ba, nag-offer ba yung mga tao ng kape? Parang isa ako doon, no? May nag-offer naman ng kape. Ayun, may nag-offer. Akala ko wala nag-offer kasi nakita ko, bakit kay Jessa parang nagkagulo yung mga tao dito, no? May kape, parang lahat tinanong siya. Sa'yo ako pa naglumapit sa'yo, di ba? Buti na lang nandyan ang bestie ko. Correct. Oo naman, di ba? Oo. Kamusta kayong dalawa? Kamusta ang inyong mga ganap? Ngayong lalo na ngayon, traffic, daming Christmas party. May mga na-attenda na ba kayo mga Christmas parties? Opo, marami na. Kaya medyo nananaba ngayon. Kasi puro inom eh.
At saka, di ba, off-air, pinag-uusapan nyo, diet. Kaya nga, nakakatuwa sila, no? Doon na tayo dumiretso. I'm sure maraming makaka-relate. Oo. Kayo bilang mga nakikita ang inyong mga sexing pangangatawan sa inyong mga pelikulang ginagawa, di ba? So, magitan ng Viva Max, kapag nag-subscribe sila, or syempre bilang mga artista, importante na dapat talagang always fit and looking gorgeous ang inyong mga body. Paano nyo na-maintain ang inyong mga pangangatawan? Let's start with Jessa. Siguro nahihirapan na sa pag-maintain. Mahirap talaga mag-maintain ng katawan, lalo kung nakasanayan mo na mag-rice, gano'n. Then, sarap kaya, pag ang ulam mo sinigang. Ay! Sarap. Na-appreciate ko ba yung mga lutong bahay, dun mga desserts. So, yun, nahihirapan ako. Baling ginagawa ko. Pag may project, yun, siguro doon ako nagbabawas nagda-diet talaga. Oo. Sino ba namang makakatanggi pag ang ulam mo masarap na masinigang na maasin, may sili, may kalamansi, may patis. Yes, Ayan. diba, ate? Talagang magugutom ka talaga. Menudo na tamang-tama ang diba? Cheesy Ginutom na lang, diba? Ano bang favorite mo na talagang napapakain ka ng madami? Halos lahat Halos lahat. Na-appreciate kahit ko anong lahat. ibigay sa basta lutong bahay. Basta lutong bahay. Pero sa mga fast food naman, siguro Japanese ramen. Mga ganyan. Yan ang pinag-uusapan nila kanina. Totoo. Yan. Samji. Yun. Sarap. Correct. Tabain ka ba? Parang di naman halata. Ngayon, siguro nung nag-20s na ako, sobrang, nagkakalaman na ako, kaya medyo conscious na talaga ako sa katawan ko. Ganun pala yun. Ako kasi gandahin ako eh. Hindi ako babae. Charot! Si Bestie! Ikaw, Bestie, tabain ka ba? O gandahin ka din? Both na lang. Ganda. Para kahit tumataba, maganda pa rin. Totoo. Ganon. Ganda ng mukha ni Jessa. Ay, oo, ka-vibes. Alam mo kung nakikita nyo siya, ang liit ng mukha Tsaka niya. walang pores. Wala. Diba? Totoo, yes. Oo, ang kinis. Perfect. Lang Kojic na tigtitres. Pinutol-putol. yung nagsabi talaga siya, Kojic. Natigtetres. Oo. Yung mga hindi nasama dun sa tamang produksyon. Yung kinikilo. Yung kinikilo, yes. Totoo. Bakit? Marami nakaka-relate, diba? Oo. Benz? Ay, bakit ganyan? Bestie, hindi ka ganyan magtanong kay Jessa. Ano ka ba? Syempre naman, Okay, si Jessa, kumari ko yan. Okay, sige. Si Benz kasi na napanood ko yung trailer ng Boy Caldag. Ay. Habang pinapagano'n ako, Bestie. Napagano'n ako, oo. Ano, Bestie? Isa pa nga daw. Paulit daw. Parang nabulunan? Kasi kumakain kami, nanonood ako noon. Okay. Napagano'n ako. Okay. Benz? About diet lang naman tinatanong. Pero ganun. Sa'yo sa diet mo, paano ka? Sa lalaki mahirap, mabilis diba, lumaki ang mga boys. Sa akin, fasting. Ayun. 1 day fast, once a week, tapos everyday 16-hour fast. Hirap niyan. Hirap niyan. Pero di ba nagpa-fasting ka rin, Bestie? Oo, ako 2 p.m. at 8 to 8 p.m. lang ako pwedeng kumain. Araw-araw. Tapos after nun, hindi na pwede. Paano hindi ka pwedeng hindi kumain ng after ng 8? Di ba nag-host ako ng mga Christmas party ngayon, sunod-sunod, gabi-gabi. Oo. Ang sasarap ng mga handa sa catering, mare, talagang try ko na, napapa-cheat day ako. So, sa'yo ganun. Di ba nakakainit ng ulo? Pagka Kapag gutom. wala kang kain. Tsaka, natong nakaraan, na-over-fatigue ako dahil dun. Yun. Kaya tumaba ako ngayon kasi nagbawi ako. Kumain ako siguro mga 2 weeks. Nag-carbs uli ako. Tumodo ka. Pero ngayon, kakabalik ko lang rin sa fasting kahapon. At saka, ngayon, naka-fasting ako. Tsaka di ba pag fasting, tawag dito, bilang pa rin naman yung calories na kinakain or pwede mong kainin lahat? Or meron kang meal plan? Konti talaga. Kasi nasasanay. Sa konting oras mo lang kakainin No choice ka. Kukunti talaga yung, yung makakain mo. Kumbaga kumbaga yung dating lamon mo, konting subo pa. Konting subo pa lang, busog ka na. Natry ko yung nag-fasting ako din, kumain ako sa samgyups. Hindi mo nasulit, di ba? Iba. Pwede siya siguro bago ka mag 1 day fast, magsanggipsal ka, okay lang yun kasi... Hindi, after nga fasting. After fasting, nag-samji ka. Oo.
Nakakangarag kasi nga parang lumiliit yung laman ng bahay kainan dahil nga nasasanay siya na walang laman, water lang, liquid lang, 'di ba? As wina-workout ko pa siya habang naka-fasting ako. Ay, talaga ma-overfatigue ka talaga niya. Oo, pinapagod mo pala sarili mo. Na-overfatigue ako kasi nagba-basketball pa ako. Okay. Anong pwesto mo sa basketball? Shooting guard. Okay, ano ba yun? Hello. Ay, sabi na. Nasa basketball. Ang taray, no? So, yan talagang dapat, napipressure kayo pag may gagawin project, tapos magpa-fasting, magda-diet, gano'n. Pag nasa shoot ako, halos di ako kumakain. Matcha lang. Talagang parang Tea? Matcha na, latte naman. Pero, ano siya? Hot ice? hot. Hot. Soy milk na kadalasan ginagamit ko lang eh. Kasi for protein, di ba? For protein, soya yung mga ganyan. Soy milk na matcha. Tapos, ayun. Ang sarap. Parang gusto ko tuloy ng soy milk Kamote na matcha. lang pag sa shoot. Grabe, no? Kaya talagang mahirap po yung mga trabaho ng mga nakikita nyo sa telebisyon, sa pelikula. Mukha lang madali kasi parang nakikita natin yung final output na. Correct. Pero yung stories behind, 'di ba? And speaking of stories behind, we wanna know at ang mga ka-vibes natin, papaano kayo nagsimula na mapabilang sa mga pelikula ng Viva Max? Ikwento nyo naman sa atin, Benz. Ako po kasi may background na din kahit paano. Nanggaling po ako dati kala Sir Leo Dominguez, yung dating manager ko. Di ba si Sir Leo, manager din niya nila Lovey po dati? Opo, dati. Yun yung Di ba bata tama pa ba ako. si Sir Leo ay sumalangit na nga po? Oo. Ayun, sa Regal Films niya ako dati sa TV5, di ba? Yun. Kaya parang familiar ka sa akin. Kasi parang feeling ko dati, pag nag-host ako sa mga ganap or nakikita ko yung mga projects, familiar yung pangalan ni Ben sa akin. Oo. Lumalabas na po ako before. Pero hindi ako sinwerte doon. Tapos siguro nahinto rin ng TVC. Yun naman Commercials, usually yes. pag racket mo, pag wala kang Tapos yan, nabigyan ng chance siyempre, nasa tamang edad na rin, na nag-apply ako dito sa manager na nagpapasok sa Viva Max. Siya pumuputok na sumisikat na rin yung Viva Max mismo. Correct. Yun, before kasi hindi rin ako nagpapasexy kahit pictorial, hindi ako kumbaga wholesome before, ka, wala ganyan. talaga kahit i-search yung mga luma kong Kumbaga parang ang peg mo dati, parang ginugroom ka ni Sir Leo na matinee idol. Parang ganun lang Pero syempre, hindi nag-work doon. Medyo pasaway din ako noon. Aminado naman ako that time. Yung pagdating dito, ito seryosohin ko na. Nabigyan uli ako ng chance, nakapasok dito. Yun. All out na doon. Oo, laban na ako. Kinausap ko yung pwede pa kaya ako makabalik? Iba naman to, Viva naman to Tsaka nakausap ko rin naman yung dating ko na parang binigyan naman akong go signal. Normal kasi pagkagaling ka sa dating hindi manager. kayo nagkasundo, pwede ka masiraan sa iba Ayun. Kumbaga, hindi ka nag-burn ng bridge. Oo. Nagbigay ka ng tamang courtesy. Correct. Oo. Yun naman talaga. Nung tinanong ka, syempre, di ba, ang unang tanong dyan, hanggang saan at ano ang kaya mong ipakita? Di ba ganun agad? Nung totoo po, sa totoo lang. Di ba, lang. totoo yun, ganon? Oo. Nung umpisa, merong mga nagpo-frontal sa Viva Max. Nung umpisa po. Hindi ko pa napapanood sa Wow! Anong movie to? Charing lang, Bestie. Ayun, parang tinanong ako nung manager ko na, pwede ka na tingin ko pwede kitang bigyan agad ng break, bida agad. Kaso, baka pag nalagay ka dito hindi ko nasabihin ko sa yung project na yun, baka mag-frontal ka. Tapos, nagdadalawang isip ako. Willing kasi ako maghubad, pero hindi naman frontal. Kasi talagang todo na yun. Todo na yun, agad yun. bestie. Sinwerte ako that time, naglalaylo na Viva Max. Sa Pero, kung naabutan ko yun, baka na no choice-an ako Nabigyan naman agad ako ng lead role, pero yun, sinwerte, hindi naman ganun. Para sa akin kasi, hanggat maaari, may itago ka man lang kahit isang Kahit may tago mo man. Counting. Yun na lang Kahit may tago mo lang ang counting laman. Counting. Ako, may pagmamalaki ko naman yung part na yun, Ay! pero ayoko Ayan na na nga. ipakita. Ay! Best, may pagmamalaki, bestie. Yes. Oo. Bakit kuminang bigla mata mo, bestie? Alam mo, bestie, dun tayo sa mga taong kaya nang ipagmalaki kung anong meron sila. Yan. Sa panahon ngayon, maraming hindi kaya ipagmalaki yung meron sila, di ba? Correct, Oo. di ba? O ano yan, ipagmalaki mo. Totoo. Siguro sa ibang in the future, sa ibang na lang, siguro mga pabakat in the future. Ay! Pero, In the future ka agad, di ba? Oo. pero hindi na siguro yung
frontal nudity talaga. Oo. Lalo pa ngayon, mahigpit din naman ng MTRC. Correct. Totoo po. Totoo. Hindi, ang taray din, no? Ang bongga din ng ano niya, diba? Na kahit nag-go at game na game siya, syempre, meron pa rin siyang dignity na pinoprotect for himself, diba? Pinapreserve niya yun. Totoo for naman, him. din talaga. And but given a chance, diba? Sabi nga ng mga artistang madalas na nakakapanayam namin, if the right project, script, director, etc. At kung kailangan talaga, bakit hindi? Diba, kung matatandaan natin, ito naman ay napag-uusapan lang. Diba dati yung sa service na pelikula ni Kuya Coco Martin, diba lumalabas yun sa mga social media, may ganong naging eksena. Nasa Viva Max din po yun. Oo. Diba, may ganong eksena yung kanila ni Mercedes Cabrel dati. Pero after nun, diba, parang ngayon siya na yung tinatawag na King of Primetime. Correct. Diba? Kumbaga may mga ganun talagang moment din. Pero syempre, kagaya nga yun, diba, nasa sa inyo naman yun bilang mga artista kung hanggang ano yung kaya nyong i-offer. Correct. Stepping stone. Totoo. Tsaka iba, totoo, yung iba nagiging stepping stone. Napakaraming aktor na nag-sexy. Ricky Davao, na director na ngayon, diba? Nandyan din, syempre, yan, sina Sid Lucero din naman, gumagawa ng mga VMAX, mga character actors din sila. Oo. Even sa girls, ha, may mga ganun din. Ikaw naman, Ayan. thank you, Benza. Ikaw naman, Jessa. Tatawa ako sa pangalan mo. Is that your real name or screen name? Kasi yung spelling ng Jessa mo, hindi yung nakasanayang Jessa na J-E-S-S-A, diba? Sa'yo, D-Y Ano talaga, Jessa, J-E talaga siya. Pero, Inibaw na lang. para Kasi dati nung bata ako, tatlo kami sa klase na Jessa May yun. So ako sa Jessa May 1. So yun. Nainis ako, bakit kasi sobrang common ng name ko. Then yun, ginawa ko, iniba ko na lang siya. totoo. At saka yung Jessa, palitan mo lang yung isang letra, doon pwede na maging Josa. Ay, Oh, diba? Ako talaga na ako eh. To, diba? Sabi sa'yo eh. Oh, diba? Oo. Paano naman yung starting journey mo ng iyong pagiging one of the Viva Max girls? Noong una, hindi ko talaga in-expect na mag-Viva Max ako. Yun. And then, meron akong friend na may contact sa Viva. Then, dinala niya ako sa Viva. Yun. Then, yung in-offer sa akin ni Boss Big is, Viva Max. Pero ang plano ko po talaga is Viva Records. Oo, singer. Singer. Yun kasi talaga yung ginagawa ko simula bata pa lang. So, sumasala ako sa mga sing contest, gano'n. Pero gusto ko rin naman mag-artista talaga nung bata pa lang ako kasi nakakapag-extra ako sa mga dati. Sa ABS. May background ka na rin May as background na same talent. lang din. Ganun. Pero wholesome talaga gusto ko dati. Then yun, nung in-offer sa akin yung Viva Max, inisip ko kung kakayanin ko ba, gano'n. Talagang nagdalawang isip ako. So, tinanong ka rin kung hanggang saan mo kaya. Yun, tinanong din naman Anong ako. sagot? Sabi ko, sige po, tatry ko. Kasi, parang iniisip ko, sobrang daming balakid din na nangyari sa akin sa mga pag-audition, sa singing career ko. Then napag-isip ko Maraming na, rejections. napag-isip ko na itry ko yung, baka dito talaga ako, yun yun. Baka ito yung stepping tatry ko stone. lang, parang ganon. So, yun, nung tinry ko naman, okay naman. Sobrang professional ng mga tao dun sa set, gano'n. Kung ano yung mismo ginagawa din sa mga mainstream, gano'n na gano'n din sa Viva Max. So, nagustuhan ko sobrang, sila, overprotective, sa mga nila. Parang, dun na ako nag-start na parang, mas i-improve pa yung pag-acting ko. Nag-enjoy na ako, parang passion ko talaga siya sa pag-acting, gano'n. Then, parang, kahit na may mga love scene doon, parang gusto ko na ipakita na indie film to so dapat makatotohanan yung itsura. Na kahit yung love scene is hindi totoo, parang gano'n. Kaya parang doon ako na-motivate na mag-improve palalo. Ganun. Anong sabi ng mga friends, family syempre, Oo, di anong ba? reaction sa'yo? Support naman sila sa akin. Talaga? Parang, Kasi kilala naman nila ako kung sino talaga ako na talaga ako mataas talaga yung pangarap ko. Na hindi nila ako ginajudge kahit na nandun ako sa ganung industriya, ganon. Support pa rin talaga sila sa akin. in fairness, no? Ang galing. Yung importante talaga, kahit na anong bagay pa yan, kahit na ano pa man yung papasukin mong larangan, di ba? Kapag yung pamilya mo, yung unang mga taong sumusuporta sa'yo, tsaka yung mga nakapalibot sa'yo, parang ilalaban mo din Kontento talaga. ka na dun eh. Oh, no, ipupush through mo talaga, ay, bakit ako makikinig sa sinasabi ng iba? Yung Totoo. pamilya ko nga. Mas importante pa rin yung tingin ng pamilya ko sa akin kaysa sa ibang tao. True, oo.
Correct. Oh, Totoo ang yun. tanong para sa inyong dalawa, dito sa Boy Kaldag, na pelikula ninyo na ipapalabas na sa December 27. Yan na, malapit Sa na. lahat ng mga nakasubscribe at sa mga hindi pa, naku, abangan nyo po ito. Dahil sa trailer nito, napanood ko yung trailer, lalo na kay Benz, parang meron siyang pagkakapareho sa karakter na ginampanan before ni Mr. J. Manalo, which is ito yung Totoy Mola. Diba sa kwento ng Totoy Mola, parang may umiikot yung kwento doon sa kanyang pagkalalaki. Diba? Sa kanyang pagkalalaki na siya ay talagang may Gifted ipagmamalaki. talaga. Gifted. Ganun na lang. Sinabi mo talaga yung gifted, Inayos ko na sa pinagmamalaki Oo, diba? Na siya ay may ipagmamalaki talaga. Ganito rin yung tema nito. So, syempre, nung in-offer to, baka mamaya, di ba, parang yung mga makakapanood at yung makakita online, Ben, sa'yo, magkaroon ng connotation na parang, di ba ganun yun, nagiging realidad sa kanila yung nakikita nilang mga kwento. Ano yung naging reaction mo when they offer this project to you? Na parang, dapat dito, ang tingin sa'yo, ano ka ha? Ikaw ang pinakabagong machete at pagnanasahan ng sangkabaklaan at sangkababaihan, gano'n. Kung tutuusin po, 1 year and a half na po nung in-offer, sinabi sa akin to. May 1 year and a half na po. Ay, matagal na. Tagal na pala Na talagang, dapat nga po, hindi Boy Kaldag, talagang Totoy Mola dapat yung partner, ang title niya. Medyo nagkaroon lang sila ng, sige pa, kasi nakakabit na yan kay Jay. Gawang ka na lang namin, pero parang, ito talaga yung third generation Totoy Mola. Kasi yung story po nito, pag na, minsan binabanggit din namin yan sila. Yung, kumbaga, yung mundo ni Jay nun, nababanggit din dito eh. Tsaka may similarities yung mga naging pangyayari. O diba kasi meron doon napanood ko yung sa Totoy Mola, napanood ko yan dati sa mga Cinema One, sa mga PBO, cut yung mga scenes. Pero diba meron doon yung inatake yung girl, diba may ganon, yung after nilang magkeme. Si girl in hospital, na shigay. Ayun din. Parang may mga ganon din po dito. Parang modern lang siya. Modern lang yung atake. Tapos may parang matrona din, meron din ako dito. Parang ganon din ho eh. Parang malaki talaga yung similarities niya. Pero nung parang mababanggit-banggit nga din ho yung Totoy Molang salita rito eh. Mababanggit din siya. Kumbaga. So ikaw, Dedma, ka na ito ang maging tingin sa'yo na pagtingin ng kasalabas after mapanood yung Boy Kaldag na parang totoo kaya bang siya ay may ipagmamalaki? Siyempre, makakatingin dyan sa anes na parang, diba? Sa akin po, naman, okay naman. Kasi kay Kuya Jay, naging stepping stone niya naman yung Totoy Mola. Exactly, yes. Kaya, kahit hanggang ngayon tawag sa kanya Totoy Mola, kung ito rin yung magiging image ko, Boy Kaldag, na lang din po yung, syempre, stepping stone ko lang din siya, pero sa mga serious movie pa rin naman ako magpo-focus. Pero yung tingin nila sa akin na paninindigan ko naman, may pagkatotoo naman siya. Pinanindigan niya talaga yan. Nanindigan siya dyan. Totoo. Okay lang. Paano mo pinaghahandaan yung bawat mga maiinit na mga eksena? Ayan. Marami na rin naman po akong nagawang movie na. Kumbaga, hindi na sa ganun ka big deal sa akin na... Hindi na bago. Hindi na, kumbaga... Petics na. Taray ng petics na. Kumbaga, easy peasy na. Siguro adjustment na lang pag bago pala yung nakapartner ko. Kasi yung 8 girls kasi partner ko dito eh. With Dami, Angeli, Azzy, Ayana, sila Salome. Oo nga, nakita ko sa Salome, parang DJ doon, nagpa-podcast kayo. Meron din siya. Diba, nakita ko, totoo ba na malaki yung Kenny mo? Diba, ganon? In all-star cast nila eh. Tapos ayun nga ho, yung iba doon, nakapartner ko na talaga. Sila Angeli, si Asi, maraming beses na, 3 times na. Kaya, madali na eh. Pero si Jessa, may konting kakapain ko pa paano adjustment pa. Kinapa si Jess. Nahirapan ka ba sa... Hindi naman, parang mabait, madali, professional siya, madaling katrabaho. Para ganun lang naman ako nag-a-adjust pag bago, ano kaya to, baka may maarte, mga ganun. Pero to, okay, professional talaga. Deep. Para sa project talaga, siya. Yun, kaya. Nagpa-plaster ka din? Opo, nagpa-plaster ako. Ayun. Paano yun? Sabi mo, malaki ang iyong puso. Pag nagpa-plaster, ang sakit. Sakit. Nasa tamang yan, lagay eh. Talaga. Nagpapatulong ka pa, nagpaplagay kang plaster o hindi? Papabaho ginagawa ko para, alam niyo yun, para, syempre, yung plaster dapat, Imagine. Inimagine ang aking bestie. Kasi kinikwento niya kasi, okay.
Ganon, so ganon. Ikaw lang naglalagay. Opo, syempre, kasi kabisado ko naman na siya. Re-request ko lang sa makeup artist, lagyan mo ng mabang napkin, tapos yung tape, igigilid mo para matibay. Kasi hindi maiwasan minsan matanggal eh. Ay. So, Minsan. paano pag nasa Oo, middle of paano the pag scene, tapos natanggal? natanggal, tuloy lang. Lagi siya matatanggal. Hindi ako minsan natatanggal eh. Oo, minsan. Kinabahan siya. Hindi, Wala pa ako na-encounter. pawis o kaya basa. Nyari sa dagat scene. oo, Kasi ako, ilog. yung last shoot ko, yung sa Siguro Japan, pag basa. talagang natanggal na talaga. Gusto namin tapusin na. Tinuloy na lang. Tinago ko na lang, hinawakan ko na lang. Parang ganun, kasi, Makikita, sayang uulit pero pa. totoo, tanggal na talaga. Tanggal na talaga. Ay. Watch ko to. Ano tong Watch ko to. Ano Sabi movie na to? eh. Yun. Si Jessa naman, sa'yo, ganyan. May plaster din. Meron talaga. Oo. Paano naman sa'yo? Kasi meron kami na rin na technique dati sa isa rin sa mga Viva Max girls. Ah, diba? kay Kay Vern. Kay Vern. Oo, na parang... Anong technique naman anong technique sa'yo? Para hindi masakit. Hindi masakit pag tinanggal. Yun nga yung pinaka-hate ko eh. So, ang ginagawa ko na lang is, kailangan talagang wala kang, hair. Same lang din naman sila na sinabi. Dapat shave daw. Then may diskarte ako na, ang tawag dito, dun sa gupit ng plaster, parang paway. Parang ganon. So, dapat mas manipis yung nasa singit, parang ganon. Kasi may may panty liner. Bali, 2 panty liner nilalagay ko para mas malapad siya. Ganun ginagawa ko. Totoo. Ikaw naman, bukod dyan, ano pang preparation mo bago sumabak? O may mga request ka ba sa mga ka-partner mo? Nag-uusap naman kami lahat kapag Di ba yung mga- magla-love scene, yan. yung mga Mouthwash, mga limitations ganun. mo, ganun. Then, siguro sa hygiene, siguro, matik na dapat yun na, alam mo, dapat may ka pa rin ang tawag. May pakika sa partner mo kung Nagre-ready ka. ganun. Oo. Toothbrush talaga, mouthwash, ganun. Pero meron kang Na-experience. parang na-experience Na parang, na, nalasahan ko yung ulam niya. Kinain Nalasahan ko niya. yung ulam niya. Siguro may naamoy lang. Naamoy lang. Ay! Saang May part ka naamoy may lang. naamoy? Oo, saan? Sa baba. Ay, Totoo ba yan? Saang part? Pero dead may kailangan Saang part? kailangan magtrabaho. Sa baba nga daw, Sa, bes. sa baba? Actually, Describe the amoy. Babae at lalaki. Okay, describe the amoy. Asim? Ay, gano'n. Ay, Maasim, Grabe. gano'n. grabe. Ako, syempre, pero Lantaran hindi ako talaga. huminga, no? Hindi Okay. ako huminga. Paano yun? Kailangan ko pa rin gawin yung trabaho kasi pag hindi ko ginawa yung trabaho ko ng maayos, uulit at uulit yun eh, parang gano'n. Sinabi mo sa kanya after na, Hindi Bes, sinabi. medyo Hindi ako. parang Oo, medyo, alam mo na. Hindi, meron kasing sa babae, sa babae ko yun na, parang, kahit, siguro, kahit, iwash niya, meron din kasi yung talagang maaamoy mo, Ganun gano'n. talaga. May gano'n talaga. Oh, in fairness. Oh, ayan, painit ng painit Kaya ang hapon nga. natin. Oo nga eh. Eh, papainitan pa natin, Oo, painitin bestie. pa natin lalo. Ayan. Ito ang mga katanungan na very general ito. Kayong bahala kung ano nasa isip Correct. ninyo. Oo. Pero syempre, we need to remember, 4:40 pa lang. Charing. Hindi pa po tayo. Wala pa Bakit parang pinagpapawisan na yung Oo mga nga tech eh. natin Wala sa pa po likod? tayo mga bituin, ha? Kaya nga. Oo. Unang Grabe. tanong, Ay, ibagsak unang na natin para sa ating mabilisang tanong. May explanation ng sagot. Okay. Ayan. Ayan. Una, para kay Benz at saka kay Jessa. Dahan-dahan o biglaan? Yun. Yun. Biglaan. Dahan-dahan. Ay, magkaibang sagot. Bakit biglaan sa'yo, Benz? Para kung masasaktan man, hindi, para mabilisan lang. Hindi yung mabilisan. unti-unti pa, kunyari, pag na, di ba? Okay. Parang hindi na tumagal yung sakit. Totoo. Kung masakit man. Ano ba yan? Ano ba yung kwento mo yan? Ano ba to? Ano Pwede ba to? kasing love life, maganyan, Actually, friendship. pwede, oo. Pwede Pag kasi ganon. pag dahan-dahan pa, parang mas lalong, lumalalim yung Oo, sugat. totoo. Pero pag bigla, kunyari, di ba, Oo. may nagawa ka talaga na parang hindi mo masabi na kung ano man yung katanggap-tanggap ba ito o hindi, biglain mo na. Oo, Para para wala nang tapos. paligoy-ligoy, gano'n. Oo. Si Ikaw, Jessa, bakit gusto mo ang dahan-dahan? dahan-dahan? Dahan-dahan. Kasi para hindi mabilis. Ang mangyayari, gano'n. Okay. Tama, So, yan. tama. Kalma lang muna, gano'n. Oo, susunod. Susunod.
Cuddle or kisses? Yun. Cuddle. Cuddle. Yun. Ikaw, Benz. Kiss. Ay, kisses. Lagi na magkaiba. Magkaiba. Baby kisses. Yes. Oo. Mas more into kiss yung mas bet mo, ang kiss. Mas may kilig for you. Yung Gusto kahit ko yung nga smack-smack lang. Yung Kahit sa pisngi nga lang. yung smack-smack. Okay ako Oo. dun. Oo, totoo. Malakas dating nun. Parang pag nakinis ka, parang hanggang puso na yung kalabog eh. Oo. Sa cuddle naman, bagay yan ngayon, medyo maambun. Malamig! Oo, malamig yun. Pero hindi ako yung yung taong sweet talaga. Hindi ka clingy. Hindi talaga ako clingy. Pero once na naging clingy ako, alam mo na yun. Ibig sabihin, Alam bet na. na bet kita. Bet na ganon. bet! Ay. Totoo. Susunod, malapot o malabnaw. Ayan. Ano? Malapot. 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 Ay, oo. malapot sila. Malapot. Correct. Perfect ang mga malapot para mga bird's nest soup. Yung mga Ayan, ganon. yung mga ganyan. Oo. Kondensada. Malalasa. Okay, Oo, mga totoo. Ano? Ano? Mga soup. Yes. Ay, mahilig ka nga kasi sa ramen. Diba? Correct. Kaya malapot. Ako din. Ah! Charing. Susunod. Pakimi o kaldag? Pakimi or pakaldag? Pakaldag. Kaldag. Yes! Siyempre, boy, kaldag sila eh. Oo, diba? Ikaw ang kakain o ikaw ang magpapakain? Ako magpapakain. Ha? Parehas kayo na kayo Parehas magpapakain? kayo? Hindi ako kakain. Ikaw okay. kakain. Mahilig Ako ako kumain magpapakain. Okay, ikaw muna, Benz. Ikaw ang magpapakain. Bakit naman? Ikaw ba yung tipo na talagang naghahanda ka, tapos Ay. papakain mo talaga yung mga niluto mong recipes? Totoo, hindi ako marunong masyado magluto. Mahilig akong pakain sa sanggipsal kasi ako nagluluto lagi. O yan, harap pinapakain. Okay. So, ikaw yung ikaw yung... gusto mo... Bestie! Kalma! Sorry. Gusto mo ikaw yung nagpapakain? Oo, gusto ko talaga. Okay, Benz, noted. Ay! Charing! Jessa, ikaw naman. Jessa, ba't ikaw ang kakain? kakain, Jessa? Mahilig talaga ako kumain. Talaga. Everyday. Paano ka? Everyday! Paano ka sa samgyupsal? Kunyari, syempre napatodo ka ng lettuce, ganyan. Parang, nagaganon-ganon ka din? Ganun. Ay, paano sa kanya, bakit ganun? Paano? Kunyari, Meron pa nga one time Ayan. nasa samgyup ako. Yung sa sobrang tako ko, alam mo yun, naiiyak ako kasi nga Ah. sobrang nabubulunan Paano? ako. Paano? Ganun. totoo naman, nakakayak Pero minsan. totoo yun. May Yes. nakapit na samgyup sa lalamunan ko. Ay, seryoso ba? Paano mo kinukuha pag sumabit? Tapos kukunin ko sana kasi nung kinukuha ko, Nalunok Nalunok na. may mo na. waiter na nandiyan, so ako, naiiyak na ako, hindi ko talaga siya makuha. Nalunok mo. Nilunok ko na lang lahat. Ay, nilunok ko na lang ang lahat. Totoo yun ah. Totoo. Hindi, may ganun. Alam mo, minsan, ngayon nasa mid ka, habang kumakain yung sunod-sunod yung... So parang na-trauma ako doon sa beef. Beef yun? Oo, Yes. mahirap kasi nguyain ang beef Dapat talaga. kasi hindi bara-bara. Dapat tanda. Oo. Dapat kasi may Di parang din. may tali-tali siya. Control. Hindi yung tali, yung parang mushroom kineme. Oo. Yun. Litid, yung litid. Yes. Litid. Next. Dahan lang. Ayan, ako na ba? Quickie or marathon? Marathon. Marathon din. Talaga. Marathon. Ay, parehas. Marathon. Kasi mas marami kang mababurn na calories eh. True. Speaking of diet, Very talaga sila, no? Healthy. health conscious sila. Health conscious. Diretso na natin kung marathon ang gusto nila. O, ano gusto? Hanggang ilang rounds Ayan. ang kaya nyo? Depende to, di ba, sa workout. Oo, Ilang beses ka magra-run ng sa oval lang, pabalik-balik, Oo. takbo-takbo, ganyan. Takbo, hingal-hingal. Kaya naman 4-5. Kaya mo yun? Ay. Dalawa lang. Dalawa ka lang? Pero matagal. Ay. Depende Depende rin kasi sa kondisyon eh. Talaga? Oo. Depende rin eh. Kung ano yung mga nakain mo, mga nainom mo, tsaka ano. Sabagay. Mabilis ka rin Pagod kasi ka. mapapagod talaga. Baka ang laki, kunyari sa ultra, ang laki ng oval doon. Baka ako isa lang kaya ko doon, dahil. Ikaw 4 to 5? Pag condition. Pero pag yun nga, yung siguro, Hindi pag condition. mga dalawa. Dalawa. Ikaw dalawa kaya mo. Pero matagal yung kanya. Ilang oras inaabot. Pero Grabe sa oras, mahirap lang pagkaganyang oras, baka magasgas yung sapatos mo. Oo. O kaya pag nadapa ka, masugatan na. Oo. Oo, iba? Ay, hindi May- marami ako
iba't ibang exercise. Oo. Ano yun? Maraming iba't ibang Exercise. Baka maupod eh. Sapatos mo eh. Upod, oo. Palaban. Ito na. Ayan. Kung halimbawang mahahalikan nyo ang isa't isa ngayon, sa anong parte at bakit? Ay, taray. Ayan. Ako siguro sa pisngi. Cute ng chicks na, no? Oo. Oo. Parang baby girl siya, no? Oo. Nakinis, ayun. Ikaw, Jessa, saan mo siya hahalikan? Asa noo? May respeto. Respeto. Marespetong tao. Tay. Ayun na ako tayo, ha? Oo. Anong feeling nung first time mo? Oh. Nasa sa inyo na yan, ha? Kung anong first time. Masakit. Kasi nagmahal ka eh. Tama. Oh, Yes, Daddy. Oo. Totoo. Gano'ng kasakit? Kung i-demo mo yung sa pag-arte yung masakit, paano? Paano i-demo? Yung paano yung pag Paano yung sa... masakit? Gano'n. Masakit. Gano'n. Palaban si Jessa. Bes, ikaw. Wala, parang hindi kasi siya, hindi masaya eh. Yung Yung first time mo. Bakit? Ano hindi nangyari? Wala. Na-trauma ka? Parang hindi ko na nga gusto maalala eh. Parang gano'n. Hindi siya ganon. magandang karanasan. Talaga? Iba-iba talaga yung mga nagiging experiences, ano? After nung sakit, Jessa, ano naman yung sumunod? Parang nahanap mo yung true love. Masarap na. Ay, sumarap. Sumarap. From sakit to sarap, no? Paano naman yung sarap? Yung... Shit. Ay, hindi ba? Hindi, tinawag niya si Chef. Oo, Si chef. Chef. Oh, si Chef. Nagugutom Chef siya, ang kaya sarap. tinawag si Chef ang Chef. sarap. Oo, Chef ang Ganon. sarap. Correct. Gano'n. Chef! Diba? Oh, parang Ang-init. yes, oo, ayan. Ito, huli na. Ako si Blank at ako ay. Ayan. Ako si Blank, pangalan, at ako ay. Ayan. Ako si Benz at ako ay si Boy Kaldag. Yes! Mahusay itong si Mahusay, Ben. mahusay. Jessa, huwag kang papakabog. Oo. Maisip. Ako si Jessa at ako ay Parang alam ko sasabihin niya. masarap. Ay! At ako ay masarap sabi na yan sasabihin. Totoo. Naku, palakpakan natin silang dalawa. Yan. Ayan. O, ito. Meron tayong katanungan dyan. Isang question sa ating card. Nasasagutin nyo lang. Bago natin sila talaga namang imbitahan sa Boy Kaldag. Oo. Ito, mas okay to. Isa. Yan. Okay. Pabunutin mo sila, tapos tayo magbasa. Para kay Correct. Benz at para kay Jessa. True lalo. Oh, magpabukas ka, di ba? Oo. Hirapan. Purple ka pa man din. Ay! Ba't ayaw magbukas, bestie? Ay! May acting. Teka. Bestie, baka masira ko yung cards. Ano ba? Di ko mabuksan. Ay. Ay. Ayan. Ayan! Masikip pa. Pabunutin na natin sila, syempre. Ayan. Bunot na kayo, Benz and Jessa. Abot nyo sa amin ang mabubunot ninyo. Correct. Yan, bumubunot sila ngayon, mga ka-vibes, sa mga nakikinig. Bunot tayo. At ang tanong para kay Jessa ay... Ayan. Yan, ako magbabasa dyan. Para ano. Ang tanong para kay Jessa ay, ano ang isang bagay na natutunan mo tungkol sa love? Ayan. Ay, wow. Ayan. Siguro ang natutunan ko, kailangan talaga ng sacrifice. Yun. Kasi, Kailangan ba may explanation pa? sana naman daw, sabi Kuya Driver na nakikinig, nabibitin siya. Nabitin Ang siya sakit eh. daw sa sa pakiramdam eh. Kailangan talaga, sa love, kailangan talaga may sacrifice talaga. Kasi doon mo malalaman kung Worth genuine talaga yung tao eh. Kung talagang mahal ka talaga. Mhm. Kasi merong love na
merong relationship na kahit mahal mo yung tao, i-let go mo kasi nga, mahal mo siya ganun yung way mo para sumaya. Para maging masaya yung tao. So, maraming ways ng ng sacrifice. Thank you, Jezza, for that wonderful answer. Ang ganda nung nabunot ni Benz. Oo. Ano ang prinsipyo o paniniwala mo na sa tingin mo ay hinding-hindi magbabago? Pwede ba sa showbiz? Pwede, oo. Siguro yung yun sa frontal nudity. Na hindi ko naman siya, sa prinsipyo ko, para sa akin, hindi ko naman dapat siya gawin. Siguro, kung gusto ko mapansin, sa acting ko na lang. Tama. Yun yung pag-aralan ko. Kahit sabi mong anong may offer kung na may frontal nudity, kung yun na lang yung last chance ko siguro, kahit wag na lang siguro sumikat, parang ganun. Yun na lang, parang ganun lang. Kumbaga yan ang pinanghahawakan. Pwede mo siya iparamdam sa ibang bagay. Kunyari nga yung sinasabi ko kanina, pero yung ipapakita mo siya talaga ng rektahan ng ganun. Parang sa akin, sa acting pwede mong ipakita nga. Oo. Yun na, parang sa ganun na lang ako. Oy, in fairness, palakpakan natin silang dalawa. Oy, ayaw nating matapos ang hapong ito before they promote. Di ba si Jezza is singer daw? Correct. Baka naman pwedeng magpasample. Ano yung talagang madalas mong kinakanta? Di ba may bago kang release, yung Tanggap Ko Na? Oh, pwede marinig Ayan, yung pwedeng marinig Ay, gusto ko chorus. marinig yung chorus niya. Yung Sige. chorus. Please welcome Jezza. Sige, tatanggapin ko na di talaga tayo sa isa't isa. Ngunit kahit ganun mahal, naranasan ko rin maging masaya nakasama ka. Boy Caldag, Benz, and Jezza. Imbitahan natin ang mga nakatutok sa atin all over the Philippines na panoorin at i-stream ang inyong upcoming project. Go! And guys, I'm Jessa Garcia. Iniimbitahan ko po kayo na manood po ng Boy Caldag. Okay. Iniimbitahan ko po kayo na manood ng Boy Caldag this December 27, only on VMX. Directed by Roman Perez Jr. And mga kasama ko po dito, sila Angelicang, sila Azzy Acosta, sila Ayana Misola, and Aiko Garcia. Marami pang iba. Lalo, si Benz pala, Benz Sangga lang yun. Nakalimutan. Katabi mo na. Oo nga Ayun. Iniimbita ko po kayo lahat manood ng Boy Caldag. Kung gusto niyo po mapanood agad sa BMX Plus this December 18, sa BMX app mismo sa December 27, makakasama ko dito sila Jessa Garcia, si Angelicang, Azzy Acosta, Ayana Misola, Salome Salvi, Mark Junicio, tsaka yun marami pang iba. Directed by the cult director Roman Perez Jr. There you have it! Sana po nag-enjoy kayo. May mga gusto kayong pasalamatan at may mga gusto kayong banggitin pa. Okay. Ano to, bate? Oo. Ay, binabati ko pala yung mga family ko sa Antipolo, yan, sa Kogyo. Then, family ko sa Bulacan, hi, hello po. Ayun, binabati ko yung mga tropa ko dyan sa Pandi, Bulacan. Yun lang. Ayan. Tsaka Boss Vic, salamat siyempre sa tsaka mga big bosses ng Viva. Boss Vincent, Boss Bab. Salamat sa tiwala. Thank you po sa pag-invite po sa amin dito. Salamat sa inyo. Thank you. Sana nag-enjoy kayo. Ayan, kasama po natin si Jessa Garcia at si Benz Sanggalang. Ayan. Yes. Oo, maraming salamat. Panoorin po natin ang Boy Caldag pagkatapos ng Pasko. Ganon! Agad-agad! Kaldaga na. Kaldaga na bago mag-New Year! Totoo! Diba? December 27 na po yan. I-stream nyo na po sa Viva Max. Maraming salamat, Kuya Moises. Alam mo si Kuya Moises, 2010 pa lang katrabaho ko na yan. Oo, a Thank you so much na. po. Yes. Siyempre mga friends and family natin from Viva Family. Thank you so much for making this afternoon talaga namang mainit pero masaya. Diba? Yes, Salamat correct. sa inyong dalawa. Again,
Boy Kaldag, December 27. Kayo po ay nakatutok pa rin syempre dito lang sa kayo naman magsabi. So 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, Ka-Vibes! 92.3 FM Radio Manila. FM Radio Manila. Ka-Vibes! Narinig nyo na, lalong-lalo na mga magandang musika. Di pa dyan nagtatapos ang ating mga pinagsamahang masaya. Mas pinapalawak para mga Pilipino kasama. Naglilingkod, nagbubuklod para sa mamamayan. Palagi kang kasama kahit nasan ka man. Lahat kasali dahil favorite music radio. Lagi ka pinapakinggan kahit saan, kailanman. My favorite music radio. Ang pinaka maaasahan kahit saan, kailanman. My favorite